Nasa kote sa Parañaque ang isang Malaysian national na nagbebenta umano ng aparato para magamit sa text scams. Hindi lang daw ito nakakapagpadala ng libu-libong mensahe. Kaya ring alamin ang lokasyon at aktibidad ng user sa kanyang cellphone. Narito ang aking pagtutok. Pinasok ng pinagsanib na puwersa ng PNP Anti-Cybercrime Group, Cybercrime Investigation and Coordinating Center, Bureau of Immigration at National Telecommunications Commission ang silid na ito sa isang hotel sa Parañaque kanina. Ang kanilang pakay dakpin ang 46 na taong gulang na Malaysian na ito na umano'y sangkot sa pagbebenta ng International Mobile Identity Subscriber o IMSI Catcher. Ayon sa mga otoridad, ginagamit ang aparatong ito ng mga sindikato para makapagpadala at makapagpakalat ng text messages na ang motibo'y makapanloko at makapambiktima gamit ang iba't ibang modus. Na nag-harvest po ito ng mga phone numbers. Marami po tayong natatanggap na kung ano-ano mga text messages na unwanted, na hindi natin gustong matanggap pero nakakatanggap po tayo. It's because itong machine po na ito ang ginagamit. Nag-evolve po ito. Kung noon po ay text blaster lang ang tawag dito, ay lalo pang in-improve. Ayon sa mga otoridad, ibinebenta ng suspect ang aparatong ito online sa halagang higit kalahating milyong piso. It's around 600,000 pesos. Yung ating nahuli sa foreign national. At dumayo lang po ito rito. Kung ika nga doon sa kanyang FB page ay siya raw ang bestseller pagdating itong machine na ito dito sa Pilipinas. Pero hindi raw naging ganoong kadali para mahulog sa kanilang patibong ang suspect. We have to step in and bring in advanced science technology in tracking it down. Finally, we caught up with him in cooperation with our foreign partners, yung Malaysian government. Paliwanag pa ng mga otoridad, ang electronic device na ito ay may kakayahan na mag-intercept ng mga mensahe, pag-uusap at mga tawag sa ating mobile phones at gadgets. The solution is find the source. Kung hahabulin mo lang, yung operator hindi mauubos. So tinarget namin yung source ng IMSI catchers dito sa Philippines. Naniniwala ang mga otoridad, hindi nag-iisa ang suspect sa iligal na pagbebentang ito ng aparato gaya nito. Nakastock ba rito yan? Naitago na ba? O bagong dating na binitbit niya? We are still in that stage of identifying it. Patuloy namin sinusubok na makuno ng panig ang suspect na kinasuhan na ng paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012 at iba pa. We are warning our constituents na mag-iingat po pagka naka-receive po tayo ng mga messages. Tawagan natin muna bago tayo maniwala. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras.